Hello to all of our lovers. This is our first ever podcast, and we are your hosts. My name is Francis Kim. And I'm Camille, and welcome to JDM Podcast. Ang podcast na magbibigay sa inyo ng real talk, insider tips, and wedding wisdom para sa I do moments nyo. That's right, partner. And kung gusto ninyong iwasan ng mga bridezilla moments at magkaroon ng wedding na pangmalakasan, nasa tamang podcast ka. Ang magiging kakwentuhan nyo about wedding preps and everything in between. That's correct, partner. Pero bago tayo magsimula, syempre, isang malakas na palakpakan muna for our first ever podcast right here. Kumusta ka naman, Cams? Well, I'm very excited kasi it's our first time, di ba, to have podcast in JDM. Yes, and for sure, we're rooting for a lot of more videos to come para mapanood pa ng ating mga soon-to-be weds and of course, a lot of aspiring brides and grooms out there. Yes, that's true. Kaya wag na nating patagalin pa, Cam. Simulan na natin ang ating interview right here because we got a lot of VIP guests, mga OG suppliers ng Jardin de Miramar Weddings. Kaya naman, let's start with the partner. So we have here Miss Mai from My Events. Hello, good morning. We also have here Tom from Koon Takoyaki and VIP Photo Man. Hi, good morning. And lastly, we have Miss Shaira from Eternity and Beyond. Yes, good morning everyone. I'm Shaira from the Eternity and Beyond. There you go. Let's give them a warm and virtual round of applause. Sir, you go. Nice to meet you. Itong ating mga isang malaking saludo sa ating mga OG partner suppliers. And we're very excited to ask questions, anything in between about the event. So, simulan na natin with Miss Mai. Would like to know, kwentuhan mo naman kami, Miss Mai, paano ka nagsimula sa wedding industry? Oo nga. Nako, well, ang My Events, it started, medyo matagal na, way back. Siguro mga 2012, 2013 yan, during that time. Naging bridesmaid ako ng isa sa mga, one of my friends' wedding. Naging bridesmaid ako and then nasaksihan ko talaga kung ano ang kilos ng coordinator. So sabi ko, kaya ko to. So syempre minsan mag-isimula yun sa belief mo, di ba? Sa sarili mo. Eh syempre ako, having, kumbaga may background sa human resources kasi dyan din ako nagsimula. So nandun yung skills mo when it comes to interpersonal, mga communication, problem solving, ganyan, mga organization. Sabi ko, ay, kaya ko to. So sinare ko sa husband ko. Sabi ko, uy, gusto ko maging wedding coordinator. Ganyan. Tapos sa kanya din nagsimula kasi siya yung naghanap ng school, ng workshop, ng seminar kung saan ako. And shout out sa aking mentor. Yan, from Genly Academy. Doon ako nagsimula. So it's an apprenticeship, workshop, seminar. So yun. And then, yun na, nagtuloy din. And very grateful kasi one of the in-house coordinators of Jardin de Miramar. And yan, many more years to come. Yeah. Oh wow, Miss Mai. Thank you for that inspiring story. So, lipat naman tayo kay Sir Tom. So, paano naman kayo nagsimula sa wedding industry? So, I'm Tom from Koon Takoyaki and VIP Photo Man. So, nag-start yung takoyaki talaga. So, pandemic siya. So lahat ng tao talaga, syempre pagkain yung naka-lockdown. Kasi alam naman natin yung wedding industry nun patay. So, photo and video pa ako nun before pandemic. So, nag-isip, nung nakatambay lang kami ng asawa ko, nag-order kami ng takoyaki. Tapos nakita kami baby octopus. Sabi ko, kaya kong gawin to. so, ayun, doon nag-start yun. Sabihin na naman nila, gaya-gaya. Hindi. We create our own sauce from scratch talaga. So, talagang, syempre, marami ka ng kagayang produkto eh. Hindi maiiwasan yun eh. Unless, siguro, chef ka para mag-create ka ng bagong meta or produkto dun sa pagkain. No? So, most likely naman kasi lahat ng mga supplier ngayon may kagaya. Pero yung difference naman kasi ni Takoyaki is from scratch sa amin yung may pinaggayahan na parang base pero ni-render namin yung ni-revision namin yung recipe. So ayun, doon nag-start and then after noon retail kami noon. Tapos after nung retail, nung bumabalik na intimate wedding, hindi pa nga Takoyaki food cart kagad yun eh. Nag-freelance pa rin na ako ng photo video nun eh. Tapos, ayun,
Sabi ko, Han, gamay ko naman yung events eh. I-food cart natin to kasi nauuso na yung grazing table noon. So sabi ko, eto na, pasok na natin yung ano. So yung pala sa Manila or Tagaytay, uso na yung food cart. Dito sa Antipolo, medyo grazing table pa lang, photo booth. So ayun, doon nag-start yung takoyaki. And then sa VIP photo man, nag-isip lang ako ng parang essential sa wedding. I mean, kasi si takoyaki, kailangan mo siyang ipakilala, ipakain sa kliyente bago niya ma-appreciate, bago niya kunin. So, nag-isip lang ako kasi usapan namin ng wife ko, Han, dapat parang mag-isip tayong produkto na parang grazing table siya. Yung automatic pagkasal, nandun siya. So, si photo booth, di ba? Since photo video naman ako, may ka-partner ako, si Kuya Lester, hello. so ayun, since photo partner ko siya dun sa photo video dati, na nabanggit ko kanina. Sabi ko, wag na tayo mag-photo video kasi hassle. So, after wedding kami pa rin. So, yun, nag-create kami ng photo man na hinaluan na namin ng 360, ganyan. Para hindi lang siya, maiba na naman sa ibang nag-offer na photo man lang. So, hinaluan na, yun pala, mayroon na naman. Ang dami na, ganun pala yun. So, hindi mo maiwasan talagang may kagaya. Pero, ang labanan naman kasi is yung service, yung uniqueness mo. So, I think yun yung difference namin sa iba. And then, di natin maiwasan lagi, may kapareha ka. So, pagalingan na lang sa marketing din, I think. Yes, that's right. And kita mo dito yung diskarte ni Sir Tom. No? Especially every one of us during the pandemic, talagang we strive hard and all to make ways and such. And grabe yung outcome of that journey. Thank you for that, Sir Tom. And of course, partner, pinag-usapan na lang din naman natin yung pagkain. Syempre, hindi mabubuhay ng walang drinks. Of course, let's talk about Miss Shira, 13 and beyond. Tell us how you started the wedding industry. Ayan, good afternoon. Actually, ito yung kwento na hindi mo ina-expect kasi may plot twist siya. Totoo. Kasi actually, before mag-start ako as the Eternity and Beyond, college OJT ako that time. Tapos, restaurant siya and may function room sila. Nag-volunteer ako na maging assistant. Tapos, na-experience ko kung paano nila i-handle yung events. And, parang ansaya pala behind the scenes. Nandun yung adrenaline, nandun yung transformation from, alam mo yung as in scratch. Tapos may kita mo ang saya ng mga nasa events. So parang dun talaga ako na-hook. Tapos dumating yung time na nagkaroon kami ng OJT sa catering naman. So nagkaroon ako ng as in field work experience. Tapos nakikita ko yung moment na parang sobra talaga ang saya pag sa event. Yung moment, parang nandun na siya Nandun na siya sa moment. Nandun ako sa moment na parang, gusto ko tong gawin. Parang ganun. Tapos, nung after college, napunta naman ako sa events management. So, from catering, na-touch ko na sa events management yung as in simple details. Parang nandun na talaga ako sa point na, hala, totoo na to. Ganon. Tapos, ngayon, na nagkaroon na ako ng sarili kong grazing table, milk tea bar, and coffee bar, ayun, parang hindi ko ini-imagine na meron pala akong hidden dream, yan, na maging part ng events. So, and luckily, naging partner ko din or naging accredited supplier din kami dito sa Jardin de Miramar. So, nagtuloy-tuloy na siya. And actually, hindi ko na rin ma-imagine yung sarili ko na, alam mo yun, doing anything else aside from pag-events. So, eto na nga. Ano ba ang nagustuhan nyo sa pagiging partner ng Jardin de Miramar as a accredited supplier? Can I go first? Yeah, sure. Go. So, ako kasi baka maunahan nila ako sa sagot eh. So, ako na mauuna, no? So, nagustuhan ko dun sa Jardin, pagiging partner sa Jardin, no? So, thankful ako first sa Jardin kasi I think si Jardin yung nagbigay sa akin ng first na formal na all-in na ito na yung kagandahan doon kasi systematic si Jardin when it comes to dun sa all-in. At saka and then, pag sinabi ni Jardin na partner ka, partner. So, hindi mo alam kung 'di ba, sa ibang nakakausap natin, partner ka, verbal lang.
Pero kasi dito sa Hardin, formal, and then talagang may kita mo, magpa-pop up na lang sa email mo, schedule. So, yun yung I think isang kagandahan ni Hardin bilang partner. And then kasi alam naman natin yung ibang kagandahan pa. So, iwan ko na yung ibang sagot sa kanila. So, yun yung talaga nagustuhan ko bilang partner si Hardin. Yan. How about you, Miss Mai? Anong pinaka-best part of being a accredited partner ni Hardin? Yeah. So, siguro sa akin, number 1 is yung suporta. Diba? Itong ginagawa natin is exposure, diba? For our future clients. So, number 1, support. Kasi pag andun si support, ibig sabihin, andun yung tiwala nila sa'yo diba? So, naniniwala sila sa'yo. And because of that, you just wanted to do good. Diba? And parang in a way nga, you want to be the best Kasi kumbaga yun na yung magiging sukli mo din sa support and sa tiwala na binigay. So, yun na yung doing your best for their clients. Diba? Para they will keep on coming back. So, yan. So for me naman, ang pinaka nagustuhan ko as partnership with Hardin de Miramar, number 1 yung vibe. Kasi lagi pag nandito ako, parang lagi akong nasa ibang lugar Alam mo yung feeling na ganun. Tapos, next na doon is yung mga staff. And yung mga staff are pinaka talaga ng Hardin na nakakausap namin time to time. Kasi aside from doon, sobrang dali nila kausap Tapos kapag andyan na yung event, parang hindi ka mag-work as one. Mag-work kayo as team para ma-meet nyo yung expectations ng mga clients and especially ma-reach nyo yung goal dun na maging successful yung event. Yun siya. That's right. We totally agree with all of that you've said, and especially lalo bilang kaisa din, bilang accredited supplier, I can really say hands down with Hardin de Miramar as one of the best when it comes to being a partner. And going on to the next question, of course, syempre, for sure, lahat tayo merong memorable event dito sa Hardin. So, tell us, ano ba yung pinaka-memorable na wedding event or any specific events here at Hardin na na-handle ninyo or na-attendan ninyo? Let's start with you, Ms. Shira. Ayan, ako naman yung mauuna. Ayan, actually, hindi ko to makakalimutan talaga. Kasi sa estasyon to naalala ko. Parang yung bride, kasi parang minsan lang siya mangyari. Yung bride, may special number siya with her lolo. Tapos, instead of di ba parang father and daughter dance, ganun. Since si bride, wala na siyang father that time, lolo niya, yung inakay niya para mag-first dance sila. Tapos, naiyak ako. Oo, tapos yung moment na yon kasi makalolo din ako So, yung moment na yon parang, alam mo yun, yung mga katabi ko nag-iiyakan. Siyempre, family members nag-iiyakan. Ako nakikiiyak. Ganun. Tapos kada naaalala ko or nakikita ko yung estasyon, lagi kong naaalala yung moment na yun. Ayun. So, yun yung pinaka-best memorable moment na hindi ko makakalimutan sa Hardin. How about you, Miss Mai? Ano yung pinaka-memorable na event or wedding event here at Hardin? Siguro, yun nga, aside from sinabi ni Shira, talagang heartfelt moment naman talaga in every event, diba? Siguro sa akin would be yung mga garden weddings. Garden weddings. Kasi yun ang, kaya Hardin de Miramar because of the nature, diba? May, exchange of vows ka, surrounded by the greeneries, diba? Yan. So, very romantic at saka ang atmosphere ay very relaxing. So, yun siguro, garden wedding, outdoor wedding. Tapos, syempre, after nun, ang reception na, nasa ilalim ka na ng, syempre, may twinkling, string lights, fairy lights, diba? So, mas romantic. At saka yung space din. Pag, sa mga garden wedding, syempre, isa din, isipin mo din, yung space, saan ba, may mga kids ka, so may space sila to play, takbo-takbuhan doon. And then, yun lang, happy atmosphere, tsaka relaxing. Alright, thank you very Garden much, weddings. Mai. And, Sir Tom, Ako siguro, nasabi naman nila lahat. Pero kasi ang kagandahan lang sa Hardin is may indoor at saka outdoor siya. So, ako na lang, share ko na lang yung talagang super tumatak sa akin dito sa Hardin. Siguro nung photo video pa ako, kasi hindi lang naman events dito. So, pwede ka mag-shoot ng prenup mo bago ka mag-events. Kung mapapansin nyo, hindi lang siya events place.
So maaalala nyo, pag nag-prenup kayo dito sa Hardin is yung may place sila para mag-shoot ng prenup nyo, like Intramuros nga, and then garden wedding, and then kung gusto nyo parang mga infrastructure, nandyan yung Isla Palma na background. So I think dito talaga sa Hardin is kompleto na hindi lang events, pati bago ka mag-event nandito. So, yun nga, katulad na sinasabi, masyadong systematic yung Hardin. Yun lang. So yes, tama yun, no? So yung Intramuros, sir, favorite ko yun actually. Yes, so Gusto mo ba to sa Intramuros? sa mag-prenup. estasyon. Madami akong picture doon. Favorite ko talaga yung estasyon tsaka yung Intramuros. So Tsaka feeling ko pag tumatayo ako, parang tumatangkad ako sa Intramuros. Yes. para tayo nasa sinaunang Yes, oo, ayan. Perfect for prenup yun. That's right. And we've heard a lot of stories from our OG's wedding suppliers. And on to the next session, we'll definitely tackle more about your questions. So probably naiisip nyo na for the past few days and all, especially to our lovely brides na maraming mga 2 a.m., 3 a.m. thoughts. Kaya naman, let's uncover that as we go along with our part 2 of the session. But we'll be back shortly, and I hope you enjoy our JDM podcast here at Hardin de Miramar. Hey lovebirds, we are back here at the JDM Podcast and kasama pa rin natin dito ang ating mga OG wedding suppliers here at Hardin de Miramar. Still your host right here, Francis Kim. And I'm Camille. And we'll discuss more and more about tips, questions and all. And dito na nga partner, pag-uusapan natin on part 2, itong ating mga expert tips for our newly engaged couples. And of course, yung mga nagpaplano na mag-propose dyan in the near future. Yes, and very important to na malaman ng mga soon-to-weds couple. That's right. Kaya naman, unahin na nating tanungin ang ating mga OG suppliers right here about the first question on ano ba ang pinaka-common na concern ng soon-to-weds pagdating sa supplier category. Let's start with Miss Mai. Okay, supplier category siguro as as a wedding coordinator would be the timeline or the call time ng ating mga supplier. Siguro for us, we can create a suggested timeline which is talagang ginagawa namin yon. Ngayon, checking yan versus sa contract time naka-stipulate sa contract ng lahat ng mga supplier. So doon natin yan kina-counter check. So following the timeline and then checking din with the corresponding suppliers if tama ba na ganito ang arrival time, ganito ba ang number of work hours nila in a day. Yeah. That's right. And let's hear about Sir Tom. Anong masasabi mo about that question? Well, ano naman kasi, ano ulit yung question? Ang tanong is about ano yung pinaka-common na concern ng mga soon-to-weds pagdating sa supplier category? I think siguro yung concern, number 1, syempre, call time nga, no? So, number 2, feeling ko, kung kailangan yung kukunin nilang supplier, trusty nila talaga. So, hindi sila dapat magdadalawang isip pagka kumuha sila ng supplier. Kasi, mahirap pagka, kunwari, nabigla, refer ni ganito. Kasi may client akong nakausap na si ma'am, yung client, nireferan siya ng nanay niya na kesyo, kakilala niya to, ganyan. Tapos si client hindi gusto yung supplier na yun. Pero since si mami nagsabi ng gano'n na kakilala niya, ganyan, pero hindi mo gusto yung supplier, wag mo ituloy. Feeling ko kasi gusto mo kasi wedding mo, decision mo. So, pag-usapan nyo nung mag-fiancé na kung buo yung loob nyo dito sa supplier nito, i-push nyo. Kasi mahirap magsisi after nung wedding na kasi si mami ganito, ganyan. So, 'di ba? So, parang walang sisihan. Supplier mo, book mo, happy. Ganon. Tapos kung may hindi na may shortcomings yung supplier, I think normal 'yon sa events. Syempre, unang-una binebentahan ka ng
dream wedding mo ng supplier. Pero at the end of the day, totoo, hindi perfect. May shortcomings yan. Pero yun lang talaga na dapat maintindihan mo na kaya mo to kinuha tong supplier na to is nung una pa lang pinangako niya sa iyo yung parang nagustuhan mo yung parang in-offer niya. Pero sana mag-expect ka rin na may onting shortcomings. Pero as much as possible, sa lahat naman ng kakilala kong suppliers, ginagawa namin lahat yung best namin. Pero hindi natin maiwasan kasi. So, ako yun lang. Yung kailangan buo yung loob mo pag kumuha ka ng supplier na ganito, ganyan. So, yun lang po. So, tama yun. So, your wedding, your choice. So, thank you for that, sir. Ayan. So ako naman, as a grazing table supplier, lagi parang napapansin ko, most common ng mga nag-e-enquire sa amin, yung budget nila. Ayan. Tas next question, worth it ba to? Kaya, kasi parang kapag may nag-e-enquire sa amin, ang lagi nilang kunyari, naraman na nila yung rates and all. Ang next nun, sige, magbe-message ulit kami, iti-check namin yung budget namin. Ayan. So, ang lagi kong sinasabi sa mga future clients or sa mga nag-e-enquire sa amin, always work or align your budget into non-negotiables. Ayan. So, kung client ka na ayaw mo talagang magutom yung mga guest mo while waiting, ayaw mo silang mauhaw, so you have to allot a budget talaga para sa mga grazing table, coffee bar, and milk tea bar suppliers. Para naman, yung waiting time talaga ng mga client ay ng mga guest mo is mag-enjoy nila and at the same time, hindi sila maboboard. Yun. So, next naman is, so, ano ang mga biggest mistakes na dapat iwasan ng mga soon-to-weds couple? Miss Mai? Okay. Siguro for me as a coordinator, isa sa mga mistakes na dapat iwasan would be the neglecting to research suppliers. Kasi, di ba ipaplano mo na yan paplanuhin mo na yan siya. So, give time din. Give ample time to research your suppliers. Then, punta ka dito, ocular visit ka, food tasting ikaw, trial makeup ka for hair and makeup, you check mga outputs ng photo and video team, ganon, observe mo sila, ocular. So, which is actually sa amin nangyayari yon. Before booking, si supplier, for us kami as the coordination team, gusto nila kami i-observe paano kami sa church, paano yung ikot ng coordinators during reception. So, okay lang yun. So, okay yun, which is good yun. So, avoid, hindi kayo nagre-research ng mga supplier. Lagi yan ang advice, no? Even sa mga ibang mga team and ibang suppliers. So, yun for me. Alright. How about you, Sir Tom? Ano yung mga tingin mo common, biggest mistake? Siguro, as food cart naman to, no? So, parang, kunwari yung mga 100 packs yung guest, kinukuha lang nila is 50 packs. Yes. Tapos, sa on the day nila ng wedding, short pa rin. Tapos, mapapamahal lang sila kasi, kunwari, as takoyaki, may dala kaming buffer, pero kasi iba yung price na nun pag on the spot na rate. Upgrade nila. So, kunwari, wala naman akong ino-offer sa package ko na 25 packs. Pero yung 25 packs ko, malapit na sa 50 packs So, kung 100 packs yung supplier mo and then, kasi yun yung common na nakikita nila, okay lang yung 50 packs. Kasi meron pang iba. Pero kasi yung gusto ng guest mo, ito dun pumila lahat. I mean, kailangan supply, gumastos ka na, nandun ka na. So, itodo mo na. Kaya nga, tama rin yung parang narinig ko kanina na dapat may budget ka doon. Kasi pag nagpakasal ka, tinipid mo, tama lang yun, nakatikim lang yung ganito. And lahat gusto tumikim Yung diba? feedback after. As takoyaki to kasi bigla lang maingit yung iba na, kakuha ka nung takoyaki. Wala na Tapos,
Kasalanan pa ng supplier. Oo. Naaawa lang ako kasi yung ibang guest nakapila pa tapos biglang tatanungin ng mga ng mga angels ko na kung mag-additional pa si client, biglang babalik si ko or na di na daw po mag-additional eh. So, lungkot yung mga nakapila. So dapat siguro kung 100 packs yung ano mo, deserve nilang makakain lahat. Matikman lahat. Ganun. Yes. Tsaka mahirap manghuli ng octopus ng Yun, oo. on the day, di ba? Totoo, sir. Sisisid pa kami. Yes. Sisisid pa kami. So, ayan na. Number 1, wag nyo gugutumin yung mga Yun. guests nyo. Tama yun. Yes. Kasi, eto lang yung grazing table, automatic yan. Para siyang photo booth ng pagkain. Kasi automatic, kasama na siya din sa mga wedding Pero kasi like yung ako, takoyaki, add-ons lang naman ako. So, pero kasi magugustuhan naman ng guest yun Why not bigyan mo na lahat? Kasi kawawa naman yung di makakatikim. Yun. Yes. And yun nga sinasabi nila, once in a lifetime lang naman Yes, yan. When will be the next? Diba? It'll be 5, 10 years, 15. Ang hirap pa pag nakarinig ka, di ako nakakain ng takoyaki. Nagkaroon pa ng sama ng loob. Oo. Okay na sana kaso may bumulong Yes. Gumastos ka ng hundreds of thousands tapos may bumulong, di ako nakakain dyan. Nagutom ako. Yes. So, kaya, Tinanong si Takoyaki, ba't hindi nakakain yung isa kong guest? Ma'am, 50 packs lang yung inaboil niya. kaya yan, friendly reminders sa lahat ng mga soon-to-be weds natin. A lot budget talaga. Yes. And as much as possible, consume yung kung ilan talaga yung total expected Yes. para ma-cover lahat ng kailangan. Ayan. Thank you for sharing that, Sir Tom. And Mishire. Ayan. So sa akin naman, most common din na problem na napapansin ko sa wedding is, alam mo yun, ginagawa nila yung wedding nila for Instagram. Ang masasabi ko lang, since trendy kasi siya ngayon, lalo na sa mga soon-to-weds natin, don't do it for Instagram. Ayan. Kasi, wag kayo mag-fall dun sa trap na, maganda siya online. Kasi baka hindi yun maganda in real life or in your real life. 'Di ba? Yung para sa iyo as a couple talaga. And choose what matter. Ay, parang lagi ding sinasabi, choose what matters to you. 'Di ba? Ganda ng kopyahan Parang mo ganun. dyan. Not, hindi yung kung ano yung sinasabi ng trend. Kasi, you can't have everything You just have, parang, kailangan mo lang yung mga right suppliers for you. Yeah. Oo, tama. Hindi dapat lahat. Gusto mo, kunwari, uso si ganito, uso si ganyan. Wag. Kasi baka unang-una yung budget. Yun, number 1 kasi budget. Pag-wedding. Kala mo lang, kunwari, ang mura at kunwari, let's say, lang, 400,000, lahat na yan. Hindi. Marami. Sa mismong event mo, magdala ka pa rin ng 100K, 50K. Kasi magpapakain ka pa ng hindi mo nabilang. Yun. Like, may kasama sa preparation si Lola na mag-aalalay sa kanya pero hindi bilang. 'Di ba? So, kailangan mo talaga na may extra budget pa on the day. Kunwari, full paid mo na yung wedding mo. Pero sa on the day, may gastos ka pa niyan. Yes. Tsaka minsan sa wedding, doon mo nakikilala yung mga ninuno mo, no? Yung mga hindi mo, di ba? Yung mga hindi mo nakita for the past. Kamag-anak ko pala to, di ba? Minsan may dala pa yan silang ribulto. Yun. Yun, napapakainin mo pa. Jack lang. Yes. Ayan. Tsaka din, parang ko din na always expect the worst daw Lalo na kapag may mga special events para mas ma-enjoy mo yung best. Exactly. That's right. Thank you for sharing those. Moving on to the third question, partner. So, may secret tips ba kayo para sa couples para masulit nila ang wedding experience nila? Sir Tom, yes? Sige. So, siguro para masulit nyo yung wedding day nyo, katulad ng sinabi ko kanina, kahit may shortcomings, huwag kayo ma-stress. Kasi, yun nga, katulad kanina rin ng sinabi ko, normal yun na may shortcomings, hindi lang sa supplier, pati sa mga abay nyo. 'Di ba? Huwag kayong magpaka-stress sa wedding nyo. Enjoyin nyo na lang kung ano yung go with the flow na lang. Kasi, kunwari, experience ko merong abay dyan na late. Kailangan na mag-shoot.
kasi SDE, di ba? So, may timeline tayo na, So, sa team na nag-ano nun, stress yun, like katulad din sa ko, or stress yun, pero hindi namin ipapakita sa inyo. Pero kayo, sana, wag kayo rin magpapaka-stress kasi unang-una, yung tip number 1 nga, pag may allotted budget ka, hindi ka may stress sa mismong wedding mo. Bakit? Kasi kahit anong biglaang gastos, di mo isipin yan. Kasi may allotted ka na budget. Yun yung mga dapat na iwasan mo. Mas stress, number 1 yan. Yan po. Miss Mai? Oh, siguro ano ko lang din yung sabi ni Sir Tom na ang tawag nito na huwag kang magpaka-stress. Ayan, mo go with the flow. Siguro una doon would be trust your suppliers, 'di ba? Kasi na-confirm mo na yan sila, na-research mo na, na-confirm mo na, na-book mo na. So, let them do their job, 'di ba? Yes, let them do the work. Tapos, lahat naman ng mga suppliers natin, they always have, the best interest din talaga. Professionals, and then best interest din talaga for the couple and for your wedding. Ayan. And ako, naniniwala din ako na if you hire suppliers, dun tayo sa as in makaka-vibe mo talaga. Kasi, oo, magaling siya, pero iba pa rin yung kampante ka eh. Hanggang matapos yung event mo. Ayan. Kasi, singit ko lang tama yung sinabi niya na dapat vibe kayo nung supplier mo. Kasi, minsan sobrang galing, sobrang mahal. Sa sobrang mahal at galing niya, in demand siya, hindi kanya na masyadong na priority. Minsan may kliyente na parang gusto niya, parang ka-textmate mo siya. So, Ka-late night talks ba yan? Mga bandang alas 2, alas 3. yes. Oo. So, pero kasi naiintindihan namin na suppliers yun kasi nga, dream wedding mo yun. So, kami, kung gising pa kami, magre-reply kami, i-accommodate namin yung mga question mo. Tapos, minsan kasi ramdam din namin ng suppliers na parang yung tanong mo, parang lambing na lang rin na gandahan mo sa wedding day ko, di ba? So, ayun lang. Okay naman sa amin yung gano'n na wag lang siguro per minute. O kaya wag lang sigurong wag lang sigurong sir, di ka na nagre-reply. Tumawad pa. Wait lang po, nakatulog ako eh. Nag-overtake na pala. Pinag-overtake. Yes. Saka quick tip sa mga soon-to-be weds natin. Ito based on experience, almost 95% ng lahat ng wedding suppliers gising 24 oras on the inquiries online and also. Please, sa mga soon-to-be weds, kung medyo nahihiya kayo mag-reach out, please do not hesitate to reach out kasi we are all here to help you out. Kaya naman, moving on to this, ito na nga, speaking of helping out, ano yung mga wedding hacks na pwede niyong ma-share with our soon-to-be weds, especially lalo yung mga malapit na or planning for 2-3 years from now? Ms. Shira. So ako, lagi ko lang din sinasabi sa mga previous couples ko or sa mga upcoming couples namin na, alam mo yun, enjoy the moment lang. Enjoyin nyo yung planning. Kasi kapag nandyan na yan, yung stress, nandyan na rin yan eh. Part na rin yan kasi ng planning. So, kapag mismong event day mo na, parang mag-allot ka lang ng 3 seconds or 5 seconds para mag-breathe, i-check yung paligid, observe, tapos i-feel yung moment. Para mas ma-absorb mo talaga yung pinaghirapan mo for 2 to 3 years planning. Yun lang. Ms. Mai? Ako, I have 3. Okay, number 1 should be a great venue. Okay, be it the wedding preps, be it the church ceremony, and then the reception, most important. Kasi yan din isa sa mga maalala ng mga bisita. Number 2 would be i-organize ang guest list. Naku, isa sa mga wedding hacks yan talaga. I-organize ang guest list. Yan yung din namin as coordinators. So, pagtabi-tabihin ang mga magkakakilala para ma-enjoy din nila ang wedding mo. Kasi araw din nila yan. Especially the parents. Yan, araw din nila yan. And then number 3, hire a wedding coordinator. Diba? Para talaga stress-free ka na on the day kasi kami na ang bahala. Yes. Answer, Tom? Wedding hacks na pwede natin ibigay sa mga couples natin. Soon to be weds. Okay. Kasi parang nag-enjoy akong pakinggan lang sila eh. Napapangiti na nga lang ako dito. So, wedding hack siguro,
Wait lang ah. Wait lang. Wedding hacks. I think siguro nasagot na kasi nila kasi few lang naman yung wedding hacks. Pero I think yung hack mo doon, yung wag kang sobrang magpapaka-pressure dun sa mga napapanood mo social media. Feeling ko kasi ang dami mong naiisip. Biglang pagsasama-samahin mo na siya, siguro I think loaded siya tapos hindi maganda yung kalalabasan. So, simple lang yung ewan ko kung hack pa nga to pero simple lang yung mas maganda, simple yung precise yung decision mo, may dream wedding ka. Hanapin mo lang yung mga kailangan. Like, kunwari, one at a time. Kunwari, photo and video or photo and video. Tignan mo muna, yun yung hack. So, siguro, tignan mo muna lahat ng top 3 ka muna ng photo and video. Parang napapanood nyo kay parang Hive. Siguro, yung relo, top 3 sila para makapamili ka kasi ang daming magagandang relo. Pero, alin ba yung pasok dun sa budget mo at saka dun sa pinaka-trip mo? So, may iwan yung top 3. Like, parang ganun din sa photo, video. Like, yung category na yun. Isang category ka at a time, mag-decision ka dun, and then, yun, final mo. And then, after ka na, kunwari ng isang supplier, mag-coordinator ka naman, mag-venue ka. Yun lang naman. Next hack, mag-book talaga ng mga food carts, grazing table, Tingin ko, yun. milk tea and coffee bar. Kasi dun mag-i-start yung pagkabagot at pagkainis ng mga guest eh. Yes. Diba? At totoo lang, kami, dagdag gastusin kami. Pero... Gastos pa. Oo, pero syempre, alam mo ba, isa nun yung lagi kong inaano itong pag-uusap natin na to as photo video ko dati. Kasi dun yung mas marami kong experience kaysa dun sa food cart ako Kasi yung photo video ko dati, hindi pa uso yung food cart yung grazing table. Galit si mami at saka si daddy kasi gutom na yung mga bisita. Pero nagsushoot pa na sila yung ng buffet. post-snap. Oo. Pinapa-open na. So, yung nanay nag-hysterical, nagutom na si Kumara, ganyan si Pero kasi wala pang food cart dati. Ngayon, I think, para ma-enjoy nyo yung after ceremony nyo, yung post-snap nyo, kasi doon pa lang yung time na minsan, di ba ma'am, madalas bawal magkita si couple during preps. May first look. Yun. So, yung post-snap na yun, isa sa pinakamahalaga na time yun kasi doon pa lang kayo magkakashoot ng creatives nyo after nung wedding nyo. So, yes. Mag-alat kayo doon and then para hindi maboring yung mga guests nyo, para hindi magalit si mami daddy, yun, doon papasok yung food cart, grazing table, and then other activity like VIP, photo booth, 360 booth. So, para lang kaya naging uso yan kasi para hindi mainip yung guests. Since doon na sa mga mga dating past wedding, di ba? Oo. Na laging naiinis yung mga guests. Kasi ganyan. waiting time talaga pagka nag-post-snap sila after ceremony. Yan. Which is normal yun. Yun, normal yun. Normal yun. Kaya bibigyan natin ang mga bisita ng something to be, maging busy sila, activities. Yes. At saka kasi, ito, singit ko rin. Kung ikaw naman yung guest din, medyo mag-alat, yung araw na yun, i-alat, kung na-invite ka ng couple, i-alat mo talaga sa kanila. Kasi, syempre, kaya kanila in-invite, importante ka sa kanila, sa buhay nila. Gusto nilang maging part ka nung araw na yon. So, wag kang magmamadali naman na, Uuwi na. So, kailangan mo talaga rin ng yung alam mo yung tingin ko sa wedding, parang team building, kailangan ng cooperation ng lahat Hindi lang nung couple, pati nung bisita, pati nung kamag-anak. Yan lang. There you go. A lot of productive information. Kaya naman sa mga viewers natin, feel free to take down notes sa lahat ng mga binibigay sa ating mga tips. So for sure, it will be a great help of your planning. And partner, I believe there's a question in here that we would like to share. So let's move on to our last question. So as a trusted accredited supplier of Hardin, kung may isang word kayo para i-describe ang Hardin, ano yun? Ako naman mo. Yes? Unahan ko na kasi baka so sa akin, one word siguro, complete.
Complete kasi why? Kasi why? So, complete siya kasi kung yung mga nag-avail, nag-avail kayo ng all-in packages. Kahit naman sa lahat siguro. Pero mag-ano na lang ako dito sa Herdin, no? So, worry-free talaga siya. As in, may venue ka, may photo video ka, may food court ka, and then, I think, ina-assist nila hanggang dulo. So, kaya yun yung word ko na masasabi sa Herdin kasi complete talaga. Nasa sa'yo na lang yon kung gusto mo pang dagdagan, pero complete na siya as makaka-event ka na, makakapagpakasal ka na. Yan. So yun, stress-free kumbaga. Yes, so Miss Shai. Ayan. So ako naman, one word to describe Hardin, timeless. Ayun. Kasi kahit ilang beses na ako nagpabalik-balik dito, or kahit kayo po, ilang beses na rin kayo bumalik sa Hardin, lagi siyang, alam mo yun, may bagong charm na ibibigay sa'yo. And, wait lang, may kodigo kasi ako. +3 ka sa all. Ayan. Sobrang perfect niya for any couple. Ayan. For kahit any team, sobrang perfect niya din. In any occasions and in any generations. Kaya timeless. So alam nyo na, sa lahat yan. So in any ages, Hardin is timeless. There you go. And Miss Mai? Siguro sa akin, coming from the brides, as a female bride sa point of view, it's enchanting. Diba? So, diba? Pagpasok mo pa lang, kita mo naman na yung nature, natural beauty niya, very serene, at saka talaga naman pag umikot ka din, magical din talaga ang place. So, yun. For me. There you go. Thank you so much for all of those. And eto na tayo sa pinaka-exciting part of our podcast dahil gagawin natin ang ating version ng Fast Talk. So we'll be asking here some quick tip right here, questions and all. One-line answer lang to. Pipili lang kayo dito sa categories na ibibigay namin and all. And we'll see how it works. Okay? So, simulan natin ang ating Fast Talk about wedding this or that. Miss Mai, indoor or outdoor wedding? Outdoor! Sir Tom, buffet or plated? Buffet? Medyo tumagal lang konti. Miss Shira, big wedding or intimate wedding? Intimate wedding. Miss Mai, traditional or modern style? Modern styling tayo dyan. Miss Shai, minimalist or luxury? Minimalist. Sir Tom, day wedding or night wedding? Night wedding. There you go. A virtual round of applause, please, to all of our OG suppliers right here at our DD Paramar. And grabe partner, wedding wisdom overload tayo for today. Talaga namang for sure maraming natutunan ng ating mga soon-to-be weds and all, and a lot of viewers right here for our first ever podcast. So, thank you Miss Mai, Sir Tom, and Miss Shai. Thank you, Len. Yes. Thank And you. pero bago natin sila pakawalan partner, of course, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para naman i-flag ninyo yung mga brands natin and all. Saan ba kayo makikita? Social media pages, websites and all. So, Miss Mai? Yes, my events management po, thank you so much to all our former brides and grooms. Talaga namang naging preferred supplier ninyo kami for your coordination needs. So my events management, that's FB page, and also my events mngt@gmail.com, and also our contact number then ay nandun sa FB. When you send us a message, there you can find po. So we'll message you right away with all of your concerns. There you go. Sir Tom? So, just like our FB page, Kun Takoyaki and VIP Photoman. And then we have also Instagram and TikTok. So, all segment. Okay. And Miss Shai? Ayan. So, The Eternity and Beyond in Facebook page, message us, especially for our future clients. And we also have our own Instagram, The Eternity and Beyond, TikTok, The Eternity and Beyond. Nandun rin po yung mga contact numbers namin and all kung paano nyo kami ma-reach out. And ang masasabi ko lang, #Eternity for your events. May hashtag din sila. Yes. So, dapat iisip ko na rin ang hashtag mo. Oo. Mag-isip ka na rin, sir. Go, go. Hashtag. At syempre, sa lahat ng future Mr. and Mrs. out there, kung gusto nyong makita in action ang best suppliers plus best venue combo,
visit Jardin de Miramar. Follow us at Jardin de Miramar Events Venue. Send us a DM or slide into our inbox. For inquiries, let's make your dream wedding into reality. That's right, partner. And once again, this has been JDM Podcast na mas fresh pa sa bagong Engage. And again, we are your hosts. My name is Francis Kim. And I'm Camille. And we're signing off. We'll see you until the next episode of JDM Podcast. And love and weddings, mga ka-Hardin. Okay na to. Goodbye, everybody. Thank you so much.